Ibabalik ang Good Trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng transportation, travel, road safety at environment. Ito po si Arnel Doria, ang inyong host dito sa ating program, sa ating balitaan ngayong linggo. Kumusta na po ang Metro Manila Subway? Kita naman po ng lahat yung mga ongoing construction sa mga lugar po ng pinagtatayuan mga istasyon ng Metro Manila Subway. Madalas po tayo dito sa area ng Kapitolyo sa Pasig, kaya nakikita po natin yung construction po dito sa kanto ng Meralco Avenue at Shaw Boulevard. Pero madalang naman po yung impormasyon na lumalabas mula po sa Department of Transportation hinggil sa kung ano na po ang antas ng trabaho para tapusin po itong Metro Manila Subway Project. Parang bitin, di po ba? Ngayon, nung isang araw, nag-inspection po si Presidente BBM sa ginagawang Metro Manila Subway Station dito po sa may lugar ng Camp Aguinaldo. At matapos po ang inspeksyon, pinamamadali po ni Pangulong BBM ang construction po ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang Camp Aguinaldo upang ito ay agarang magamit po ng mga commuter. At sinisikap daw po ng pamahalaan na badaliin po ang construction para naman po makatulong na maibsan ang traffic at paginhawain ang biyahe ng mga commuter po natin. Sana matapos natin ito hanggang Valenzuela by 2028. Baka pwede na nating i-inaugurate. Yan po ang nasabi po ni Pangulong Marcos. Lahat naman po ay nag-agree na kailangan bilisan ito para naman mas maginhawa ang ating pag-commute. Yan pong sinabi niya. Kung matutupad po ang inuutos ng Pangulo, inaasahan pong mabubuksan ang operasyon po ng Metro Manila Subway kahit itong mula sa Valenzuela hanggang Camp Aguinaldo sa darating na 2028. Yan po ang kanyang inaasahan. Pero nakailang target na po ang inanunsyo po ng ating gobyerno mula pa noong 2022, 2025, 2026, 2027, 2028. May mga 2029 at 2030 pa pong sinasabi. Yan po yung kabuuan po na mula po sa Valenzuela hanggang dito sa may Parañaque sa FTI o kaya dito po sa may Terminal 3 ng NAIA. Ayan ho ang sinabi po ng Pangulo. Sana po may mabuksan na po nila sa 2028 kahit hanggang Camp Aguinaldo. Pinasalamatan po niya ang gobyerno po ng Hapon dahil po sa malaking tulong na ibinigay po nila sa pagtatayo po nitong kauna-unahan po nating subway sa Pilipinas, ang Metro Manila Subway. At mukhang ito na po ang kaisa-isa po nating subway kung matatapos dahil ang Makati Subway mukhang malabo na pong matuloy po yan. Nakikipagtulungan po ang Department of Transportation sa mga kontraktor po ng subway upang agad na matapos bilang tugon po dito sa iniutos po ng Pangulo ayon po kay Transportation Secretary Vince Dizon. Malaking ginhawa po ito sa commuter, oras na maging operational ang segment na ito para kahit papaano maibsan natin ang hirap ng ating mga commute. Nakikipagtulungan po tayo sa kontraktor para mapabilis ang konstruksyon. Yan ang salita po ng kalihim po ng DOTR. Oras na maging operational po ang Metro Manila Subway, mapapaikli po ang biyahe mula po sa Valenzuela City, hanggang dito po sa may dulo, yung FTI po sa Parañaque, ay sa Taguig, o sa Terminal 3 sa Parañaque ng 1.5 oras o yung dati nating biyahe, maka 45 minutes na lang po yan. At inaasahan po dito sa project na ito ay mahigit 500,000 na pasahero ang makikinabang po dito kada araw.